5:37 na madaling araw, kaya agad-agad po tayong bumangon. At meron po tayong aasikasuhin yung ating sisiw na hindi makatayo. So kailangan po natin agapan, kaya hanggat maaari po ay ating tulungan. At ngayon po ay inumpisahan ko na nga po ang pagpapatuka sa kanya ng mano-mano. At ginamitan ko po siya ng lapis at syringe para painumin ng tubig. At nasa ganun po ay madagdagan ng kanyang lakas. Sa parang ito ay ako ay nahihirapan dahil sa sobrang liit ng kanyang bunganga, hindi ko maipasok ang patuka. Kaya po naisipan ko po na gamitan po siya na mas madaling paraan, nang sa ganun po ay makatuka siya ng maayos, makakain ng maayos. Kailangan po natin siya nalalayan kasi nga hindi pa siya makatayo at napapansin ko nga hindi rin siya tumutuka, hindi rin siya umiinom. Kaya ginamitan ko na po ng lapis dito sa pagkakataong to, nang sa ganun po ay masubukan ko siya kahit pa isang butil ng kanyang patuka. At sa pagkakataong nga ito ay kailangan po natin magsumikat o magtiyaga para alang-alang sa ating mga pasiso. Sayang naman kung ating patuloy yung pababayaan kahit paano naman po. Kaya nga po sinabi ko ng mga karamblog ko, ang buhay po ay mahalaga. May hayop man o tao man o insekto man, mahalaga pa rin ang buhay. Pero depende para sa mga insekto at hayop. May hayop nga tayong nabubuhay na kapitbahay, sila pa kaya hindi pang buhay. Charot! At syempre, bakit natin iisipin pa yung mga hayop na yan? Wala naman din na itutulong sa atin yung mga yan. Kaya focus na lang po tayo sa ating ginagawa at alam naman natin sa ating sarili na wala naman tayong tinatapakan. Kaya paulit-ulit ko nga sinasabi, okay na magtiyaga, at least may nilaga. At patuloy pa rin po natin sinusubuan ng ating sisyo na inaalagaan dahil sa hindi makatayo, hindi siya makatuka at hindi rin siya makainom ng tubig. At tayo na may naawa, kaya po ang ginamitan po natin siya ng lapis. Nang sa ganun po ay makatuka po siya, at ang paraan po natin dyan, babasahin po natin yung dulo ng lapis at isasawsaw po natin sa kanyang patuka. Si patuka naman ay didikit sa dulo ng lapis hanggang sa naisasalpak na po natin sa kanyang tuka, dahil nga unang-una makipot po ang kanyang tuka. Yun lang po ang naiisip kong paraan at madali natin siya masusubuan. Kahit pa isa-isa, at least may kakaroon po ng laman ng kanyang butse. Pagkatapos natin subuan, painimin na rin po natin gamit ang syringe. Ito ang aking paraan, basic na basic nga, ika nga ng iba. Talagang tsatsagain po talaga natin yan. Nang sa ganun po ay hindi naman po masayang yung ating paghihirap sa sisiw na yan. Kung patuloy natin pababayaan ay wala lalo tayong mangyayari. So ibig sabihin, pag dumating naman yung mga panahon lumalaki sila, pwede naman natin silang gamitin na ganador. Kahit sabihin natin reject sila sa mga cockpit, at least meron pa tayong natitira. At bigyan po natin ng pag-asa ang isang may buhay. At dadating din naman po ang tamang oras, siya po ay mapapakinabangan natin. Pwede natin siyang gamitin ulit ganador. Pwede rin naman natin siyang ibenta, na sa ganun po ay kikita rin naman tayo kahit siya ay gawin niya ganyan. At natapos ko na nga po, inilagay ko na nga po sa kanyang solong kulungan. Binisita po natin yung mga kapatid niya. At ayan na nga po yung ating February 4, 2026 born lang yan. At least nasabi ko yung gusto kong sabihin. At sa kabilang dako naman ay pupuntahan po natin yung ating DIY na incubator. At dahil may natitira pa pong 4 na pirasong itlog, at agad po natin siyang bubuksan, nang sa ganun po ay makita po natin 4 na pirasong itlog. At meron nga po tayo napasin dito na may tuktok na. Ayan po, ipakikita ko po sa inyo at parang hihinga-hinga siya dyan. Ayan, piniplex ko na po sa inyo. At napansin ko medyo may tulo-tulo at pinakiramdaman ko kung buhay pa yung sisiw. Buhay naman, nasiyap siya. At makalipas nga po ng 3 oras, ito po ay yung nag-iisa po nating itlog na may crack. At kasamang palad po ay patay po, hindi po nakalabas sa kanyang shell. Nakakapanghinayang, pero ganun talaga kasama sa buhay pagmamanok yan. At sa kabilang dako naman po ay nag-prepare na po tayo sa 30 pieces na ating isasalang na sa ating DIY na incubator. At ang gamit po nating broadcock dyan ay Perfection Round Head. Ang mga ginamit po natin mga hen ay tulad ng Claret, 5K sweater, Duke Halsey, White Hackle, at Boston sweater. At sa 30 pieces na egg na yan, meron pa sigurado magpapahabol dyan. So yun ay palilim-liman na lang po natin sa ibang mga hen natin, kasi mas maganda po yung sabay-sabay ang pisa po nila, nang sa ganun po ay sabay-sabay din po ang paglaki nila. At ako po ay nagpapasalamat sa aking team video sa 4 na minutong panonood ninyo. Ako po ay nagpapasalamat sa mga nag-follow, sa mga nag-react, at syempre sa mga nag-comment, sa mga nag-bash. Salamat din po sa inyo. At dito na po magtatapos ang aking munting vlog. I'm D Lods, focus na sa go. Peace out.